Dahil yon ang unang beses na nakipagkita si Elaine kay Nancy Suarez. Hindi niya napansin ang pagbabago sa babaeng nakaupo sa marangyang sofa sa residential suite nito sa Ortigas. Mas kampante ang mukha nito, mas payapa. Ano ba talagang pakay natin at dinala mo ako rito sa Maynila? Yon ang unang tanong niya kay Fides nang parating doon. Pasado alauna na ng hapon at kagigising pa lamang ni Elaine na magpakita sa kanyang doorstep ang kaibigan na sister-in-law pala ni Nancy. Walang ano-ano. Kinaladkad siya ni Fides pasakay sa ash gray sedan na dala nito. Inutusang, sumakay ka na lang, wala na tayong oras. At humarurot paalis sa bahay ni Mang Ambo. Ang sumunod na lamang na nalaman ni Elaine, nalagpasan na nila ang Star Express tollway. Noon na siya nagtanong. Simple lang ang sinagot nito sa kanya. Pipigilan natin ang kasal, of course. Ha? Si Nancy na mismong magpapaliwanag sa'yo. At ngayon, kaharap na mismong babaeng ipapakasal sa lalaking minamahal niya. Hindi mawari ni Elaine kung saan lulugar. Naupo na lang siya sa silya kaharap nito. Kumaway minsan si Fides bago lumabas ng silid. Iniwan silang dalawa. Ikaw si Elaine? Panimula ni Nancy. Hindi matanto kung ngingiti o iirapan nito. Tumango lamang siya. Ako nga. At ikaw si Nancy? Tumango rin to. Marahil nagtataka ka kung bakit ipinahatid kita kay Ate Fides dito. Kung bakit gusto ko ring itigil ang kasal? Oo, sang-ayon ni Elaine. Bakit nga ba? Mumuntong hininga ang kausap. Simple lang, dahil hindi si Jairus ang ama ng dinadala ko. Ha? Nabigla ka? Nancy remarked. But that is to be expected, I guess. Pero, paano naman? Tanong niya. Ang buong pagkakadetalye sa akin nung sugo ng ama mo, galing sa'yo mismo si Jairus ang nakabuntis sa'yo. Umiling si Nancy. Mga ilang segundo rin ang dumaan bago tumaling nagsalita. I lied. Sa wakas ay pagtatapat nito. Ano? Oo, buntis ako. Pero hindi posible na si Jairus ang ama dahil kahit minsan walang namang namagitan sa amin. Hindi man niya maalala ang nangyari ng gabing yon dahil lasing siya, pero ako naaalala ko. We almost did it, but he passed out before he could even touch me. To be more exact, he barfed on my clothes. And then he passed out. And all I ever did ng gabing iyon ay makipag-alegro sa laundry service para sa dress kong sinukahan niya. Nancy chuckled slightly, then sighed. But that is beside this point, isn't it? Nang magising siya, akala niya may nangyari sa amin. Now I have recently sent word, of course, para i-explain kay Jairus ang lahat. Pero noon nalaman ng papa na buntis ako. Akala niya tuloy tagumpay ang plano niya para sa akin. Naparunok si Elaine. Baka na ng papa mong lahat? Hindi pa ba obvious? Ang ekspresyon ngayon ni Nancy ay naglalaro sa pagitan ng pagtawa at pagkayamot. Hindi mo pa nakikilala ang ama ko. He is a despicable person. Pero may kasalanan din ako, I suppose? Nakisabay ako sa balak niya dahil nalulugi na raw ang negosyo namin at kailangan niya ako ipakasal sa anak mayaman para maisalba ito. At dahil iniwan ako ni Lawrence, tiningnan ni Elaine ang babae. Si Lawrence ang Nancy nodded. Siyang dating boyfriend ko. Empleyado siya ni Papa, at least until last year nang mag-resign siya sa trabaho. But my father never approved of us. Saglit tong natigilan bago nagpatuloy. He left me even before I could tell him about our baby. Lubos akong nasaktan at dahil doon, pumayag ako magpagamit kay Papa. Ano namang nagpabago sa isipan mo kung ganon? Ngumiting muli si Nancy. Tatlong bagay. Una, dahil napag-alaman ko, si Papa din ang dahilan kung bakit nakipagkala sa akin si Lawrence. Sambit nito. Ikalawa, dahil ayokong ikasal sa taong batid kong may mahal ng iba at may nagmamahal na rin. At ikatlo at pinaka-importante sa lahat, dahil mahal ko pa rin si Lawrence hanggang ngayon. Siya lamang ang tanging lalaki para sa akin. Natahimik si Elaine. Bahagyang namula. So ngayon alam mo ng lahat. You deserve to know the truth. I won't ask you for your forgiveness, pero sa halip ibang hihingin ko sa'yo. Matamang tinitigan siya nito. Ang tulong mo. Walang indikasyon na hindi matutuloy ang Suarez Espiritu Nuptials nung araw na yon. Maaliwalas ang lagay ng panahon. Kaigay-gayang ayos ang chapel na pagdarausan ng wedding ceremony. Nakahanda na rin ang wedding cake na napapaligiran ng puting mga rosas at Swarovski crystals. Maging ang ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang reception.
Kahit may pagka-short notice ang announcement ng kasal, napuno ang guest list nito. At dahil time is gold, hindi pa man nakakarating ang kotse ng bride, nagsimula ng maglakad. Sa salo ng wedding march ang iba pang mga kabilang sa entourage ng kasal. Kahit si Don Emilio umuna na. Nanggaling na rin mismo kay Nancy na ayaw nitong ang ama ang maghatid sa kanya sa altar. Sa halip nang dumating na sa wakas ang bridal car at lumabas na ang babaeng ikakasal, ang mukha ay bahagyang natatakpan ng belo. Si Fides ang siyang nag-akay rito patungo sa dambana, kung saan nakatayo ang napikot na groom na si Jairus Espirito. Nabanga sandaling iyon, wala talagang indikasyon na hindi matutuloy ang kasalang pinapangarap na magkaibigang Nathaniel Espirito at Emilio Suarez. Wala. Hanggang makarating ang bride sa altar at nakita to ng malapitan ni Jairus at ang lahat na nakapwesto sa unahan ng chapel. Suot ang mamahaling wedding gown na may mahabang trahe, naka-makeup at high heels. Ang babaeng siyang kasama ng binata sa pagharap sa pare ay hindi si Nancy, kundi si Maria Elaine Santiago. Sa loob ng bridal limousine, inirapan ni Elaine ang lalaking katabi, tsaka dagling iniwas ang tingin. Ang sinasaka nila ang naging getaway car nila matapos madiskubre ng karamihan ng switch na nangyari at naghalo nga ang balat sa tinalupan. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ines na namumula na nahihiyang anang dalaga. Alam ko namang katawa-tawa ang itsura ko. Sabi na nga ba, sobrang kapal ng makeup na tinapalit ni Nigel sa mukha niya eh. Tumawa lang si Jairus. Ang ganda-ganda mo kaya, kontra nito. Dapat pasalamatan mo si Nigel at si Nancy para sa baliw niyang plano. Nagmukha kang tao. Inirapan niya ito. Binatukan pa. Sira? Usal ni Elaine sabay lingon sa labas ng bintana ng magarang kotse. Ang tagal ni Nigel at Fides ah. Ang usapan dito tayo mag-rendezvous sa pier. Bukod sa pagpapanggap ng chauffeur ng limousine, matapos patulugan ng original driver nito, sumunod din si Nigel kina Fides sa paghahatid kay Nancy sa airport para sa flight ng babae patungong France. Kumunot ang noo ng binata. Baka kung napano na sila ha, tawagan natin. Umiling si Elaine. Nag-text na ako kay Nigel. Pangatlong beses na nga eh. Ang parating reply naman ng hitad, on the way na sila pero wala pa rin. Jairus grinned. I smell a set-up. You mean? Tumango ang binata. They want to leave us alone apparently. And to tell you the truth, boto ko sa ideya. Sira? Ulit ni Elaine at namulang lalo nang ilapit ito ang mukha at tinaplos ang kanyang pisngi. Namiss kita. Bulong ni Jairus. Alam mo ba yon? Sobrang namiss kita. Ako rin naman eh. Nahihiyang pag-amin niya. They shared a kiss. Maikli lang, ngunit ubod ng tamis. When they pulled apart, hinawakan ni Jairus ang kanyang kamay. So, paano ba yan? Magaang sambit nito. Nakangiti. What do you think? Kaysa tumango tayo rito, dumiretso na kaya tayo sa huwes. Idedemanda mo ko? Hirit ng dalaga. Oo, sa salang pagnanakaw ng puso ko. Natawang tugon nito sa kanya at saka pinitik sa ilong. Hindi, sira. Magpakasal na tayo. Sa biglang pananahimik ni Elaine, nagpatuloy pang binata. O sa pare, sa kahit sang simbahan, total nakabihis ka na rin naman. Nakabihis na rin ako, so? Tumikhim si Jairus. Bahagyang namubula na rin. Napalunok. That is, kung gusto mo lang naman. Umiling si Elaine. Hindi sa hindi ko gusto, pero hindi pa pwede. Bakit naman? Ikakasal ng pinsan kong si Ivy ngayong Abril. Ano ka ba? Ayoko namang masukob. Kaya nga, unahan na natin sila. Protesta ni Jairus. Magpakasal na lang sila next year. Biglang napaisip ito. And come to think of it, sa magkapatid lang naman nag-a-apply ang sukob, hindi naman sa magpinsan. Nagkibit balikat si Elaine. Basta, kailangan mauna muna ang kasal ni Ivy. Pagmamatigas niya. Pinaghirapan ko rin ang mga wedding invitations nila, no? What about double wedding? Tawad ni Jairus. Nginitian ito ng dalaga. Hindi ka ba talaga susuko? He smiled back. Hindi eh. Sira? Usal ni Elaine. Ngunit sa kistap ng mga mata niya, ang ibig sabihin niyon ay I love you. Pinisil ni Jairus ang ilong niya. Sira ka rin? Meaning, I love you too. Sabi nga nila, good things come to those who wait.
Nang makaliban ang taon, hindi na rin pinatagal pa ni Jairus at Elaine at nagpakasal na rin silang dalawa. Kagaya ng kwento ni Jairus at Elaine, marahil ang iba sa atin, nakaranas na rin ng mga kwentong hindi kaigaya-gaya, mga masamang pagkakakilala, hindi kaanyayang mga nakakasalamuha. Pero ang mahalaga, sa huli, nagkakasundo at nagiging masaya. Maraming salamat pong muli sa lahat ng sumuporta at sumubaybay sa ating kwento. Muli, magsama-sama po tayo sa susunod nating istorya. Thank you so much po!